Yun, hello guys, good morning. Ngayon nandito ako ngayon sa aking Triton Athlete na 2024 model. Ay, ngayon sineset up ko lang tong smart dongle ko. Smart dongle. Palimutan ito. Yan. Eco mode lang muna tayo ngayon dahil mahal yung gasolina. Diesel pala. Yung pinapakarga ko nga pala dito sa Triton ko ay sa Petron turbo diesel. Depende dito sa amin kasi mayroon din Caltex mas malapit. Power diesel. Pero parang mas nagagandahan ako sa turbo diesel ng Petron base sa performance. Kaya mas madalas ako sa Petron turbo diesel na nagpapakarga. Guys, papakita ko nga lang kung ano yung mga kinabit ko, mga features ng Triton Athlete. Kahit 2024 pa to, 2026 na ngayon. Kasi baka at least makita lang natin kung paano ginagamit yung mga features niya. Ito nga guys, ipapakita ko muna dito sa ating steering gear. Dito mga volume buttons. Dito yung menu sa dashboard. Yung mga arrow keys niya, back, tsaka pag magsuscroll. Yan, pwede nyo siya i-press. Yan. Ayan. Scroll up, scroll down. Ito yung back. Yan, tapos yung mga anong gusto nyo makita dito sa ating dashboard, andyan yan. Tapos back lang ulit. Tapos kung gusto nyo dyan lang makita or dito sa speed, sa home, i-press nyo lang to. Back. Volume button. Kung nagpapatugtog kayo ng music dito, yan. Menu, back lang ulit. Dito yung sa audio, kung may calls, accept nyo. Cruise control. Yan, cruise on. Pero hindi ko pa na-try itong mag-cruise. Cancel. Yan, busina. Yan, in-upgrade ko lang tong steering ko. May carbon fiber. Buksan natin yung aircon. Yan, nandito guys yung aircon. Hindi lang makita kasi puro cellphone holder. On off switch na aircon switch. Pag pinatay mo yan, fan lang yan. Fan. Yan. Ito yung naka-off yung auto kasi pag auto, nag-auto detect siya kung gaano kalakas yung lamig. Ayoko, gusto ko ganito lang. Ito yung pang change ng lamig ng ating thermostat. Ito yung lakas ng fan na pababa, dagdag. Ito kung dito sa passenger side, yan, pataas kung gusto niyo mas mainit. Ito pag sync, pag sinink nyo yan, yan sync. Yan, parehas yan silang dalawa. Pero ako di ko na sinisync. Tapos ito mode sa harap, kung gusto nyo meron din sa paa, o kung lahat nasa paa lang, yan, yung aircon. Ito naman yung papunta sa windshield. Kung nagmo-moist yung windshield nyo, nasubukan ko ganito. Ito, front. Yan, kung nagmo-moist, ipindutin nyo lang to. Tapos push button na nga pala yung start ng engine. Rear differential lock. Hindi siya gagana kung hindi tayo naka 4HLC. Yan, pipindutin ko, may lalabas sa dashboard. Stop to operate RD lock. Ito naman 2H drive mode, hill climb. Hill climb. Ano yung pababa? Yan, iilaw siya sa dashboard. Yan, inap ko. Drive mode.
Kung naka 2H lang tayo, normal tsaka eco mode lang yan. Ngayon, kung naka 4H, ililipat natin sa 4H. Ayan, hintayin lang natin mawala yung blink. Minsan di yan nawawala, kailangan nyo papaanda rin base sa experience ko. Minsan lumalagatok pa, kaya akala ko dati may problema. Binalik ko sa kasa nung pag PMS, tinanong ko bakit lumalagatok. Naputol. 4H normal. Okay, pag press mo yung drive mode, meron tatlo: gravel, snow, tsaka normal. Ang natry ko pa lang dito, syempre normal tsaka gravel. Nung nag beach camp kami, dahil yung beach magraba, kayang-kaya naman. Ngayon, kung pupunta tayo ng 4HLC, yan, kailangan na natin i-push. Yan, 4HLC. Lalabas yan dito sa dashboard na naka 4HLC normal. Tapos ito, wala na siyang drive mode. Meron pala, joke lang. Normal, mud, sand. Ang nasubukan ko pa lang dito ay yung mud. At di naman tayo binibigo ng ating Triton. Sa 4LLC, yan, 4LLC, ito lang yung drive mo yan, normal tsaka rock. Yan, syempre hindi pa ako nakasubok ng rock. At parang hindi ko rin masusubukan dahil di naman tayo nakasetup ng pang-offroadan talaga. Balik ko na siya sa 2H. Yan, naka 2H na siya. 2H eco mode dahil mahal ang diesel. Gumagana na yung smart dongle ko, guys. Dahil malapit lang yung pupuntahan ko, alam ko naman. Dito naman sa ating driver side na pinto, yan, nandito yung pang-adjust nating side mirror. Ito, pipindutin natin to. Yan, ibig sabihin yan, dito sa driver side na side mirror, pwede tayo mag-adjust dito sa mga araw na to. Yan, pagilid. Alam ko kung nakikita yung gumagalaw, pababa, pataas, yan. Tapos dito naman syempre sa passenger side, ito naman para tutupi yung ating side mirror kumari may sikip. Pindutin nyo lang ulit. Yun lang. Ito syempre lock ng pinto, unlock, bintana, driver, passenger, sa likod dalawa rin. Tapos window lock, yan, para di nila mabuksan yung bintana. Yan. Dito naman yung mga dito brightness ng dashboard to. Ayan, no, brightness. Diyan tayo mag-adjust. Tapos itong may number, ito yung ano ng headlight natin kung gabi, yung pwede siya magbago ng posisyon kung pababa, medyo gitna o medyo mataas. Ngayon sa akin naka number 2 lang ako. Tapos baka minsan nalilito pa. Ito yung sa gasolina, ang bukas ng diesel natin sa cover, sa gas tank. Tapos nandito yung hindi ko rin makita. Ito, nandito yung pambukas ng ating hood. Dati nandito ako kasi Toyota yung sasakyan namin. Dati nandito yung sa Toyota, dito yung sa ngayon sa Mitsubishi. Tapos nandito yung OBD niya, may nakasalpak akong OBD dito. Ito, nandito yung OBD port kasi gamit ko tong OBD na ito. Yan. Yun lang. Tapos ilaw, siyempre nalagyan na ng shades, sunshade. Ito yung dashcam ko, AZ Dome. Sakto lang yung quality niya pero pwede na rin. Meron siyang pang cabin,
Meron din sa likod, kaso sa likod dito ko lang kinabit. Dahil hindi ko alam maglinya papunta kung gusto ko pa ilagay sa pinakalikod. Ayan. So ayan guys, babiyahe muna tayo para makita natin kung paano bumiyahe yung Triton natin.